Nauna na sa bakasyon ang marami nating kababayan para sa Semana Santa at nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX ngayon ang ating mobile journal, Ivan Tarinque. Ivan, anong mga matutulis sa bagay ang meron dyan? O ano ba yung mga kakaibang mga sinubukan ni isakay na kakatuwang mga load, bagahe, kumbaga? Absurd, no? Simula na nga ng Semana Santa. Kaya ilan sa ating mga kababayan ay maaga nang nag-uwian sa kanilang mga lalawigan upang doon na nga ay magdiriwang ng Semana Santa. Ilang pasahero na kausap ko na pauwi ng kanilang probinsya ay nakapila na nang maaga para makabili ng ticket pauwi ng Bicol. Sa ngayon, wala pa naman nag-iiaberya sa pagkuha ng ticket. Kahit walk-in, nakakakuha pa rin. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, mas mainam pa rin ang mag-book ng maaga dahil mahirap nang makasiguro kapag dumagsana ang mga pasahero. Inaasahan ang pagdami ng mga tao sa terminal pagdating ng Miyerkules, ng hapon at Huwebes ng umaga. Kanina umaga, nag-ikot si DOTR Secretary Vince Dizon sa loob ng terminal upang tignan ang kalagayan ng mga pasahero at siguruhin ang roadworthiness ng mga bus. Nagbigay rin siya ng ilang suggestion, kabilang na ang pagdagdag ng mga screens para ma-monitor hindi lamang ang mga long trip bus, kundi pati na rin ang mga short trip. Sa ngayon, Pops Loy, ayon sa pamunuan ng PITX, nasa 800,000 na ang bilang ng mga pasaherong dumaan dito sa terminal simula April 9 hanggang ngayong araw. Pops Loy. Evan, okay. Kailangan ba dyan ay may pre-book ka ng ticket or maari bang mag-chance passenger pa rin? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Mas okay kung nakabook ka na ng ticket, no, in advance dahil nga, mahirap maging chance passenger. Yung talaga, tsansahan na lang talaga kung makakakuha ka o makakasakay ka ng bus. Pero kanina may mga nakausap tayo, no? Maagang dumating dito around 6:30 a.m. na pabiyahing Bicol, no? Pero nakabili na naman siya kaagad ng ticket. Pero Pops Lord, sabihin na rin natin, no? Isa, kasi ito nga, Bicol, doon sa talagang dinadagsa ng mga tao. So maraming mga bus ang fully booked na, no, papuntang Bicol at ilan pa Visayas. Kaya paulit-ulit sinasabi ng pamunuan ng PITX na mag-advance booking na para pagdating dito, mag-aantay na lang ng kanilang bus na sasakyan. Pops Lord. Sige, ikaw muna. Ivan, I wanted to ask, no, kanina nabanggit mo around 800,000 na yung dumaan dyan sa PTEX. Ano ba yung expected na magiging peak niyan? Do we have a range? And ano ba yung average wait time para lang din maidiin natin dun sa mga babiyahe, no, kung gaano katagal sila mag-iintay in case hindi sila mag-book in advance? Yes, Denise, no, from April 9 to April 27, inaasahan na nasa 2.5 million yung magiging foot traffic dito sa PITX. So parang daily on average nasa 120 to 160 na foot traffic. Pero as of today, no, ayon sa kanilang pamunuan, nasa 180 yung inaasahan since palapit na nga ng palapit itong Wednesday and Thursday. Yun talaga yung magpipik dahil pagdating daw ng Wednesday afternoon, talagang doon na dadagsa yung mga tao dahil yun na nga yung huling araw ng trabaho at ganun din yung mangyayari pagdating ng Thursday ng umaga dahil yun na first day, unang araw na wala ng trabaho at kadalasan magpipik ulit yan pagdating ng Lunes or Linggo dahil yun naman, pabalik naman na sila dito sa Metro Manila. Ang waiting period, Denise, depende kasi, no? Depende sa bus na sasakyan, depende sa ruta na pupuntahan. Pero kanina, base sa ating mga nakakausap, yung mga walang ticket, dumarating dito around 4-5 hours, no, para makabili ng ticket in advance. Pero hindi pa sure yan kung anong oras yung makukuha mong oras ng pag-alis or kung makakakuha ka pa ng ticket. Denise. Yun lang, ano? So, pupunta ka na maaga pero wala pa rin kasiguraduhan. Oo. Nako. Alam mo, kasi Ivan, di ba, marami tayong mga kababayan na ang PTEX ay ordinaryong sinasakyan nila para umuwi. Oo. No? Cavite, Laguna. Tama, no, Evan? Tama ka dun, Pastor. No? Yun talaga yung ilan sa mga ruta. Actually, dito sa PITX, yung malalapit pa south. No? Kasama dyan yung Cavite, Laguna, and yung, syempre, yung EDSA Carousel. No? Isa yan dito sa bagong nailagay dito sa PITX, Pastor.
Ivan, marami tayong kababayan, baka hindi alam. Tingnan yung mga vlogs. Marami tayong mga kababayan na nakakapunta ng Boracay via PTEX. O sasakay ng bus hanggang Roro lang sila. Paggising nila, nandun na sila sa Boracay. Biruin mo. Pero ito, Ivan, ano yung pinaka-weird na nakita mo or weird na nabalita mo, sinubukang isakay? Alam ko dati may mga cabinet, Livestock, may mga manok, Oo, mga manok. aso, Naalala ko yung manok. gasol. Ano naman ngayon? O natuto na ba yung mga kababayan natin? Tama ka dyan, Pops Lord. Talagang mga nakaraang taon, talagang magugulat ka na, may mga nakikita ka, may mga dalang TV, yung mga tao dito, may mga dalang cabinet, at hindi mawawala, syempre, Pops Lord, yung biskwit Yan. na nasa bucket. Mismo. No, so maraming mga tao nagdadala niyan at yun talaga yung pinapapasalubong nila sa kanilang pamilya, sa kanilang probinsya. Pero as of this morning, no, Pops Lord, wala pa naman tayo nakikitang medyo weird, no? Kasi kadalasan, na-expect natin, merong magdadala ng manok, no? Isa kasi talagang madalas na dinadala dito, pero as of this morning, wala naman tayong nakitang ganang ka-weird pa na mga items. Pero paulit-ulit na pinapaalala ng pamunan ng PITX na wag po magdadala ng mga matutulis na bagay, baril at mga flammable materials dahil sa entrance pa lang ay kukumpiskahin na yan at hindi na yan makakapasok sa loob ng terminal. Sa huling talanga ay nasa 200 na, almost 200 na yung bilang ng mga ipinagbabawal na confiscate dito sa PITX simula noong April 9. Lord. Oo, alam mo, wala bang binibenta dyan, Ivan, yung mga assorted na mga cookies and biscuits? Alam ko, ilata na sinasabi niya. Normally, kasabay lagi ng mga papunta ng mga south, kung may dala sila mga manok pang sabong, sa kabilang kamay, nandyan yung assorted biscuits na yan. Merong butter cookies. Masarap naman kasi. Parang nahirap hanapin dito niyan sa Maynila. Bakit? Ivan, anong pinaka-paborito mo rin sa mga biscuit na yon? Iba-iba klase yun, di ba? Tama ka dyan, Papa. Ako, actually, favorite ko dun yung parang medyo graham yung medyo matamis na type ng biscuit doon Actually, no, pag inikot ko itong camera, Yan. parang may pasalubong center sa harapan ko Aba! Ano mga nandyan, Ivan? Ito, may kita natin. Okay, walang tao. So, ito, Dali-dali! usually, Abang walang tao. crinkles. Crinkles. Okay. Yema. Yema, malaking yema yan Ano ba to? Nasa ilalim, merong otak. May mga otak. Ito, tinapay, assorted na biscuits. No? Mga butter cookies, Baka. Assorted biscuits. Pagdating naman dito, mga chicha, may mga cornix, no? Banana, chips, Oo. na may mga turon. Ano ba to? Tabaron. Tabaron. Kamaron. Pampa-high blood. Okay na ako Pampa-high sa blood. chicharon, Ivan. So, ayun. Tapos ito, may mga peanut roll. Aba, marami Alam mo, Chicharon. sa naiya nga, Etong walang chicharon. ganyan, Ivan After dito, actually, tabi-tabi pa yan. Pag ikot mo naman dito sa kabila, kakanin naman yung makikita Aba, Ang mo. sarap. Dito. Oo. Yan, walang Dito. ganyan sa naiya. Ito, ito, favorite ko to muron. Magkano yung ganyan, Oo. Ivan? Ito, muron. Favorite to. Ay, Magkano Diyos ko, to? aray. Kamusta ang presyohan, Ivan? Magkano te? 20 po. 120 itong muron. No, 120. usually ba magkano ba yung mga presyo ng ating mga paninda po dito mga kakanin natin? Dito po, madalas ang mga puro mga 120 po dito. 120. Opo. Ito 120 tong mga to. Ano ba to? Bibingka to, di ba? Bibingkang bigas, Mhm. puto bigas, Mhm. at saka yung Ivan. mga kakanin na ganyan. May Ivan, pakitanong nga si ate kung may ano. sapin-sapin. Evan, pakitanong si ate kung Puto. sa Tinagal-Tagal yung nagbebenta dyan, may kung bumili na sa kanyang sikat. Maraming klase po mga Sikat na personalidad. Ayan. Pap, ate, mga suman. sa tagal mo nagtitinda dito, sino daw yung pinaka-gwapong nakita mong bumili sa tindahan nyo? Ako ba? Hindi ba? Yun, like, kaya. Sino ate? Sikat na artista. May artista na ba nga? Artista. Yung kalpo, yung pulis, yung suki namin dito sa Batang Quiapo. Batang Quiapo. Yung pulis, ano ba pangalan? Sino yun, te? Ano pangalan yun? Yung kalpo na pulis. Yung kalbo na pulis na Batang Quiapo. Oo. Sige ate. Thank you very much. Ito yan. Right. Kalbo na polis. Parang tatay ko yata yun, Ivan.
Anyway, Parang oo. napa-blind item tayo doon, Boss Lou. Oo, kilala ng ating producer, wag kang mag-alala, Ivan. Pero maraming salamat. Alam ko, matagal ka pa dyan, Ivan Tarinque, kaya kaibiganin mo na si ate. Thank you sa iyong update, ang ating Mobile Journal, Ivan Tarinque.